oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. The original Koi Herbal Capsule. Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun aning koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magud nila mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila og koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di pud siya maka-feel nga mura kay diabetic sila. Kuha na gid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di man sila maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas. Wala sila rin namugkulong sa may mga pamati na nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule. Balik na butas. Paulit-ulit ang tagas. Itigil na, sobra na. Itigil na ang diskarteng tapal-tapal. Ilastusin mo yan. Tagal, tibay, tag-init o tag-ulan. Tibay na tumatagal. Yan ang Pioneer Elastosil. Tagal tibay, tag-init o tag-ulan, Elastosil mo yan! Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho ug pamilya. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon ug exercise. Nagatabang kini nako mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong goiter. Biotrop Herbal Capsules. Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian. Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit. Biotrop Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar. Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong goiter. Biotrop Herbal Capsules. Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian. Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit. Biotrop Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrop Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. This portion is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape?
Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, murag magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami! Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHP Alimen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Aduna kini natural nga herbal nga makatabang aron mapagawas ug mapadayag nimo ang imong gugmas sa natural nga paagi. Bukaw ni ini ang kainit sa imong pagbati ug sa matag gabi na ay honeymoon permi. Ang honeymoon herbal tea mapalit sa mga suking butika sa kantidad nga 90 pesos per sachet SRP. Makita kini sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star, DGP, Generica ug uban pang butika. Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun."
Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseyo, di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi nyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.